The distinguished gentleman from the great province of Palawan is also seeking the floor. May I move that Senator Erwin Tulfo be recognized, Mr. President? Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you very much, Mr. President. Will the good senator yield to a few questions, a couple of questions? Gladly, Mr. President, lalo na po sa senador mula sa isa sa mga lalawigan na sobrang naapektuhan ng pagkilos ni Joseph C. Salamat po. Yung nga po ang tatanong ko sana, Ginoong Pangulo, kung saan po banda sa Palawan. Kasi alam ko po, meron pong isang minahan po doon na lehitimo, yung Rio Tuba Nickel Mining, matagal na po nag-operate. Tapos merong isang problematic po ang mga LGU doon, itong City Nickel Mining. Saan po matatagpuan itong Ipila Nickel Corporation, Ginoong Pangulo? Ito po, Mr. President, na Ipilan Nickel Corporation ay actually po sa Brooks Point, Mr. President, na nakalocate at nag-ooperate. Ayun, magkalapit lang po kasi kasunod po na bayan ng Nara ay Brooks Point. Anyway, ikalawang katanungan ko po, Mr. President, may we know why the case of Joseph C. was tagged as Alice Guo 2.0? Ano po ang pagkakatulad, Ginoong Pangulo? Nagpapasalamat po ako, Mr. President, sa Philippine media dahil sila po yung unang nagtanong kung ito pong si Joseph C. na in-intercept ng Bureau of Immigration sa kanyang pagbalik sa Pilipinas pero kinwestiyon nila ang kanyang mga travel at citizenship documents. Ang media po ang unang nagtanong, ito po ba ay Alice Guo 2.0? Unang-una po dahil katulad po ni Guo Huaping o Alice Guo, yung tinake for granted na Filipino citizenship ay mismong came under question dahil napag-alaman na yung origins niya ay kaduda-duda in terms of yung proseso, in terms of yung mga requirements na isinumite noon, in terms pati nung mga sinasabi nila parehong mga magulang nila na upon further research or investigation, napag-alaman na hindi naman pala totoo. Tulad nung ipinakita ng PSA sa atin sa kaso ng mga di umanong magulang ni Joseph C. And perhaps a third similarity, Mr. President, ay si Joseph C., tulad ni Guo Huaping noon, ay mukhang sinamantalahan yung pagpapanggap bilang Filipino citizen upang kumilos sa mga sektor na either reserved in majority or reserved primarily para sa economic activity ng mga Pilipino. Yun ang Pangulo, ako po humingi ng paumanhin dahil sabi ko po dalawang katanungan lamang. Una, ako po may follow-up question sana. Walang problema po, to the distinguished lady. Senator, isa pa akong katanungan, Ginoong Pangulo, ay paano po na umakyat sa napakataas na estado itong si Joseph C. Kayong may mga grupo na po ng mga negosyante mukhang tila ipinagtatanggol pa siya at tila sinasabi na he is in good standing at siya po ay negosyante. Ano ho kaya ang pamamaraan na ginawa niya na para ika nga talagang umakyat po siya doon sa estado na tila mahirap na po at abutin at pati ang ilang mga kababayan natin, mga negosyante, ay tinitingala siya, Ginoong Pangulo. Hindi po ako mag-ascribe ng motive, Mr. President, kung bakit ganun yung reaksyon ng ilang seksyon ng industriya niya nung siya ay madetena ng Bureau of Immigration at lalo na nung nag-privilege speech na po ako at inaalam na po natin sa chamber na ito ang kanyang totoong pagkatao. Pero ang masasabi ko po ay hindi po totoo yung sinasabing takot ng ilan na babagsak ang buong industriya ng pagmimina kapag hindi po talaga natuloy ang kanyang economic activities dito. Dahil yung mining industry, alam po nating lahat, ay may napakalaking potensyal pa. At hindi para lang pakinabangan ng mga dayuhan na iluluwas na lang. Hindi lang ang raw minerals nito, hindi lang yung pagkakataong iproseso ang mga ito at i-value added sa kanilang bansa. At yung proceeds sa sales ng finished products na iyon. Pero yung potensyal na kung dito natin ipoproseso sa subject to processing and value adding yung raw minerals natin, kung dito tayo maglilikha ng empleo, kung ang revenues mula rito ay tamang maibibigay
ibibigay sa gobyerno, lalo na sa mga local governments at sa mga mining-affected communities kasama yung mga indigenous peoples sa kanilang ancestral domains na pinaka-mineralized na mga lupain sa ating bansa. At kung ang lahat ng ito, Mr. President, ay gagawin sa mga environmentally friendly, respectful, sustainable na paraan, hindi po babagsak ang industriya ng pagmimina, kundi in fact mas magfa-flourish at mas posibleng maging sustainable in the long term. Mr. President, last question. Ilang Alice Guo pa kaya o ilang Joseph C. pa ho ang inyong nalalaman o kung may idea ho kayo, the exact figure or number, how many more Joseph C's, how many more Alice Guo in the country running around, running their business and in politics, Mr. President? Unfortunately, Mr. President, that would have to remain a very, very urgent question na may malaking at malalim na pangangamba sa ilalim nito. Gaya ng sinabi ni Minority Leader kanina, baka talaga hindi ito isolated incident mismo. Yung nasilip natin dating Guo Huaping na Alice Guo, di umano, na ngayon Joseph C. Yung pala, meron siyang at least 2 tunay na pangalan sa China. Ilan pa kaya ang nagpapanggap na Pilipino kumukuha ng ating pagkakilanlan bilang Filipino citizens upang gamitin ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga tunay na Filipino nationals upang makapasok at makaangat sa politika man o sa negosyo dito sa ating bansa. Kaya it's both urgent and important, it's both urgent and strategic, Mr. President, na ayusin ng PSA yung kanyang records. Nasilipin po talaga ito ng Office of the Solicitor General na mag-step up po yung ating Departments of Environment at Trade para to put a stop to these practices na hindi lang po illegal, pero talagang tinatanggalan po ng dignidad ang ating pagka-Pilipino, Mr. President. Thank you. Mr. President, maraming salamat po.